What's up and good day, mates? Ito nga po pala ang kauna-unahang episode ng The Norteños Life and Style Podcast. At napaka-special po ng unang episode ng The Norteños Life and Style Podcast, mga kaibigan, dahil kasama po natin ang The OG, aka yun talaga eh. parang POV lang nga, yung POV ko yung the first and only Norteños. Kasi tas lang, kasi parang taga North na parang pag Norte si Sir Janer, the CEO of Tattoo de El Loco, aka si Senyor Mr. Janer Santos. Yeah. Palakpak, wala ba kayong mga kamay? May audience, bayad yung audience. Thank you, sir. At bigyan mo ko ng time para i-shoot ang kauna-unahang episode dito mismo sa shop mo. At ang aming merch, supportahan nyo guys, kayong okay? So ano kong gagawin? Siyempre first day lahat. Kumusta ka pala ngayon, sir? Kumusta ka? Kumusta ang buhay-buhay? Nasa Guzman tayo, pero lumalaban pa rin. At least kahit mahirap, laban, tuloy lang, gudugud lang. Go lang ng go, do lang ng do, saka pagod lang ng pagod. Gudugud lang. Gudugud, yo. Paano term yun? Bidogod. Karuba, ha? Karuba, ito po si Karuba Laya-Laya. Karuba Laya-Laya. Ang ganda ng introduction po kay sir, ha? The best yun kasi special po ang unang episode para sa akin. Ano ba ngayon? July 5. Oh, yeah. Babalikan ko to ng mga ilang taon ba, papanoorin mo. Papanoorin mo ulit. So sir, pwedeng straight to the point na. Straight to the point na tayo, relax ka lang. Question na. Tirada na. Sige, muna? Intro muna, yung mga introng sagot muna. Tayo ay Ilocano pero Tagalog tayo. Para malaman ng iba. Oo, para malaman ng iba. Para mainstream ba? Uy, umiikot-ikot, guys. Iba yun. Sir, kailan mo nalaman na into arts ka talaga? Since bata ka ba, mahilig ka na sa mga arts, drawing, ganon? Wala eh. Nung nasa high school ako, mahilig lang ako yung tagagawa ng mga project namin drawings. Pero nung third year ata, nag-drafting ako, yun lang. Drafting, then gusto kong mag-architect pero walang nagpapaaral sa akin. Walang magpapaaral sa akin through architect. So, nag-self-studying ako, nag-self-supporting student ako, nag-aaral ako ng fine arts sa Belarte School of Fine Arts. Belarte, para sa mga youngins dyan. Oo, hindi nyo alam yun, wala na, natubtob na yun. Wala na yun. Wala na ng pure gold yun. Wala na. Ano na yun ngayon? Yung arcade. Gasoline boy ako sa gabi, then estudyante ako sa umaga. Self-supporting. Doon ko nalaman pagkahilig ko sa art. Yung naging thesis ko na is gagawa kami ng original painting, which was na-discover ko yung used motor oil na as a medium or material sa painting. Nanalo naman. So, yan, naging
First ano lang True ako. raw materials. Raw materials. Raw Original material. Raw material. Kalawang. Walang, saan ka na-inspire doon, sir? Saan ka na-inspire? Doon sa, minsan, naisip ko anong pwede mong gawin, material. Nakita ko sa gasolinahan, yung use yung motor oil. Alam mo yung mga bakat-bakat, akala mo ay tao lang. Yun, ginawa ko yun, parang tao lang siya. Hindi ako gumamit ng paint, kundi motor oil, just motor oil, then pintura. Yung so gasoline boy ka sa gabi at Pinaka-hassle ko nun. yun ang hassle mo nun, sir. Gasoline boy ako sa gabi, then estudyante ako, nag-aaral ako ng fine arts sa... Nag-aaral ng fine arts sa Bel Arte. Jun, meron akong tanong doon dito. Kayo nila, kasi mga mates, mga karuba, taga din. Si Sir ay tagalawag. May classmate siya na taga sa amin na taga LGBTQ. Si Mang Kay. Si Mang Kay. Hindi ko classmate yun, naging estudyante ko. Ay, naging estudyante. Sorry. Estudyante ko yun, estudyante. Estudyante mo para dun, sir. Naging 2004 ako eh, naging 2004. Naging assistant instructor ako sa Belarte. So naging estudyante ko yan, si Sinatan na yan. Naging estudyante ko sa fine arts. Kasi 1 year lang yung kinuha ko sa Belarte. Special fine arts in visual yung painting lang talaga. Sa painting lang ako nag-focus kasi yun ang hilig ko noon. Yung pag-deject ko ng tattoo, umpisa yun, 1997 yun. Nag-start sa kung saan, sa home base na. Then 2007, started na yung, established na yung Tattoo de Loco. Tattoo de Loco means parang product ng Ilocos eh, parang Since 2000 ang sir? 2007 na-establish ko yung tattoo shop. Kung ano na ang tattoo shop na-establish sa buong Ilocos. So 2007 until now, buhay pa yung Tattoo de Loco. Parang Suka de Loco, Abel de Loco, parang gano'n. OG! I-represent ng Ilocos sa tattoo, ang Tattoo de Loco. So that means tumadayo tayo sa national competition noon, sa international competition. Isa na doon yung dutan. Eventually naging judge tayo noong 2017. Judge tayo. From exhibitor naging judge tayo. So, 2017. Speaking of dutan, malapit na ang dutan at ang gandang promotion nito, sir. September yun. September, September yun. Ilang years na si sir, pero tignan mo naman, still kicking and OG nga, di ba? OG, sir. Mga katanungan. Teka lang ha, wait lang ha. Mga katanungan. So, ilang taon ka na nagtatattoo, sir? Hindi ko na alam eh. 1997 or high school ako, 1995 na gano'n. Uso noon yung parang bros na may espada, barbed wire. Yun yung mga uso yun eh. Pag sinabing tattoo, sa Baccara, si Willie ba yun, kilala nun. Then, 1987, ano lang, hindi professionally, hindi siya ganun ka, ano ang tawag dito, homemade lang. Underground ka muna, underground ka muna bago ka pumunta dun sa, syempre, dun naman lahat yung stepping stone. Yan. Yung 2007 talaga nag-focus na ako, nag-full time na ako sa tattoo. Naging construction worker ako, naging gasoline boy, and then yun na, naging assistant instructor ako sa Belarte, then naging
nag-full time ako sa tattoo, 2007. Yun nga, sali na tayo sa national and international. Yun. Nasagot ba ang mga katanungan dito? Narinig nyo naman guys na ang daming hassle ni sir. Ang dami niyang hassle para lang ma-pursue yung pinaka ano niya yung Mahirap yun kasi oo, siyempre mahirap dati yun. dati hindi pa uso yung tattoo dati eh. Kaya sinasabi sa'yo, ay galing bilanggo, ganun perception ng tao dati. Pero sir, naka 1997 ako nag-start. mga kaida ano talaga mga taong ko mga 25 pinanganak years na ata, 20 plus years 20 plus, yeah. 27 or 26 years na sa tattooing. Then shop 17 years. Etong next question is, so ano ka lang sir, sa tattoo ka lang? Hindi lang sa tattoo. Before nag-full time ako sa tattoo, naging painter din ako. Nagbenta din ako ng mga painting dati, mga customer ko, mga doctors. So, buy one take one na yung painting ko dati. So, yun yung gamit ko nung sa mga painting, use motor oil. Mga use motor oil. Oh, ang ano nun sa mga may galleries, sa mga nagko-collect kung ano sa mga pang-collectors yun, yung mga art paintings. So sir, tattoo, paint, tsaka nagpipills ka rin sir? Piercing, saka gusto ng piercing sa dila eh. Sa dila, marami nag-piercing. Eventually mayroon din kami piercing. Laser, yung ano? Laser removal, cosmetic, lahat na. Pero hindi ako sa mga sensitive part, hindi ako naglalagay. Rated SPG. Next question sir ay kailan ka nakapasok at ilang taon ka na sa PhilTag? PhilTag naman, pumasok ako 2007 kasi kailangan yun sa shop ko. Kailangan may establish yung shop, pero makita ng tao na malinis yung shop. Kasi yung PhilTag, kailangan pag pumasok ka, quality yung gawa mo, tsaka safety, proper hygiene. Ito to sa'yo, kailangan ma-full-fledged ka sa PhilTag, kailangan makapag-DOH seminar ka dati. So hanggang ngayon, naging chairman ako, lahat ng member ko, bago sila mag-full-fledged member, kailangan ng DOH seminar nila bago sila maging full-fledged. Kasi dugo yun eh. So pwede kang makakuha ng sakit kung walang proper training yung artist ninyo. Pwede rin ikaw na mismong gumagawa ng tattoo, pwede ka rin makakuha ng sakit kasi ba't ibang tao yung nakakahabilio mo eh. Ba't ibang tao yung nagagalaw mo. Kumbaga parang sex yan eh. But you're using only the needle. Kasi siyempre yung cleanliness na din at saka yung ano na sir. Wala. Mataas ngayon yung bilang ng HIV sa Pilipinas, lalo sa Ilocos Norte. So kailangan mga kliyente mabusisi. Hindi lang sa mura yung tinitignan nila. Kailangan yun yung binabayaran nyo sa mga artist eh. Yung proper hygiene, proper training ng mga artist, kung safe ba kayo o hindi. Oh, narinig nyo mga yangins ka, mga young blood dyan Oh, yeah, lalo na kayo kayo basta ano na kayo ang dami niya sa mga Shopee yung mga yung ink nyo ink ng mga ballpen nyo
Ano pa ba? Tsaka may yung sinabi ko sa iyo noon, sir, yung yung kinukuha na nila yung itong culture kasi ng tattoo na to, kasi parang may steps yan eh, di ba, sir? Dapat pag basic foundation mo. Parang kung pag tattoo artist ka, pag kunyari artist ka, hindi yung magaling ka lang, dapat dapat professionalism din, yung hindi yung manggugut, mang-ano ka o ano. Dalawang klase lang ng artist eh. Kaya isang magaling at isang nagmamagaling. Yun ang term ko eh. Isang magaling sa isang magaling. Pero sa mundo namin mga artist, may artist at isang artisan. Ang artist yung utak kung ano yung design na gagawin. Artisan, yung gagawa ng artist, papasa sa'yo, gagawin mo. Kaya pag kinopya mo ng design, artisan ang tawag sa'yo. Kasi hindi ka gumagawa ng sayo. So ang tawag sa'yo, artisan. Tulad ng gumagawa ng woodworking, ang gumagawa ng design, yung artist. Pero pinapagawa sa iba, kinokopya lang yung design niya. So pag kinokopya mong design, artisan ang tawag sa'yo. Pero nawawala na ngayon eh. Sa ngayon, puro ano na eh. Sorry to cut you, sir, parang cloning. Parang cloning matawag doon. Cloning. Artisan ang tawag doon. Sa music, ewan ko lang ang tawag mo doon. Pero ibang nagko-compose eh. Nagko-compose ka, artist ka. Yung iba, kinaka-cover, artisan mo. Ang tawag namin doon, sir, parang may yung uso na yung sa mga copyright ba yun? Yung mga sa beat, sa mga beat, copyright. Ang laking issue nun, kung hindi ka talaga ikaw yung original. Ang laking beat. Tulad nung alam mo yung si Kibuloy. Yung kay Omar. Kay Omar Baliw. Siya na kinopya ni Kibuloy. Naging mo, Kibuloy, Kibuloy. Kinuha nila yung beat ng kanta niya. na copyright siya. Jingle. Ginawang jingle. May ganun din para sa tattoo scene. Lahat na ata eh. Sa music, sa art. Madali na lang kumuha ng mga gamit or nandiyan na si YouTube eh. Nandiyan na si Reels, nandiyan na si TikTok. AI. So, pero iba pa rin yung actual. Kasi pag actual, andun pa rin mga secret recipe na tinatawag. Andun pa rin yung secret recipe na hindi mo makukuha. Kung hindi ka marunong magbasa, kung wala sa'yo yung foundation na yan, kahit ano pa yung libro na mayroon ka, kahit ilan pa, YouTube na yan, mawawala ka. Pero pag tinuro sa iyo yung foundation na yan is basic yun sa lahat ng bagay. Alam mo yung sir, yung tropa namin na nilakalog, yung si Ubay. Chef na ngayon kasi siya dun sa chef na kasi dun sa ang tawag dun, basta sa mga Europe part. Chef. May boss pa siya na mas magaling pa na chef na talagang batido na sa mga chef. Yung mga luto-luto. Sabi ng head chef nila, anong Tagalog ng sir? Ng kagurgura. Anong Tagalog ng kagurgura? Ayaw na ayaw. Ayaw na ayaw ko. Hate na hate ko. Basta hate na hate nila. Yung chef nila Ubay, nila tropa, yung head chef nila, hate na hate nila si Gordon Ramsay. Si Ramsay, Gordon yung kasi connected pa rin to sa topic natin kanina, sir, kasi may mga
si Gordon Ramsay raw hindi naman daw magaling magluto. Luto talaga. Kasi magaling lang daw siya mag-market. Market. Magaling. Kaya hate siya market, ng okay. Kaya hate siya ng mga chef na parang mga magagaling. Tungkol dun sir, anong masasabi mo sa parang yun sa mga damit na don't hate the player, hate the game, parang ganun. Ano masasabi mo dun? Yun na yung problema ngayon eh. Usong-uso yung social media eh. So, mas marami kang followers, magaling ka. Di ba? Magaling kang magbuka, magaling kang magtato. Pero sa actual, pag namin, wala sa akin yung pag ako'y nag-judge sa painting, sa mga tattoo competition. Tinitignan talaga kung paano kalalabasan yung gawa. Wala yan sa social media, nasa gawa yun. Sa social media, pwede mong gayahin eh. Pwede mong maganda-ganda eh. Pero pag nakita mo, pag gumaling na, wala na. Parang sukot pala sa personal. Sukot pala sa music nyo. Parang pag nag-live na, wala pala. Pero pag nasa parang auto-tune lang yan. Pero sa social media, parang sa tattoo lang, mga magaling sa, parang makagaling yan. Pero pag sa personal, paano pala. So, madaming artist, problema niyan. Even the music industry, art industry, lahat ng mga industry, pasintabi lang po pasintabi. Pasintabi pero opinion lang po namin ito, POV ng mga karubas at mga mates. Yun nga, kasi nga karuba laya, magaling sila maglaya-laya. Malaya-laya eh. Mga mates pa rin yung mga mates. Nasa iyo na yan. Yung napamura ka nga, pero ano nangyari? Ako mo, mapapamura ka naman sa gawa mo. Ain't before you think. Wala na yun eh. Tinitignan lang sa social media eh. Sir, ako naman, tungkol doon, kunyari, may yung sinasabi mong yung anong tawag yun, yung old school na tattoo. Yung old school na tattoo na yung parang dagger na maliliit na kutsilyo lang, tapos may heart. Paano kung ginamitan ng ng mga basta dami-daming edit. Wow, ang ganda, parang gusto ko magpatato ng ganun. Sana yung day na yun kung nabulag ka sa social media, parang ganun, no, sir, no? Yung topic natin kanina. Kaya, piliin nyo yung mga, ang masasabi lang. Artist talaga, hindi yung artist. Oo, piliin nyo basta salain nyo yung mga pwede sa inyo, o hindi pwede sa inyo, basta pulutin nyo lang yung mga masasabi namin ngayon dito, pulutin nyo lang yung mga magagandang gems, yung mga magagandang gems na applicable sa inyo, mates. Ito POV lang namin. Sa design naman, andyan na yung traditional eh. Uso-uso na ngayon, ibang-iba na yung design. Minimal na ngayon yung uso. Tawag ko dyan, minimal animal eh. Nawala na yung mga dating, may talagang meaning sa iyo eh. So, kung uso na lang, yun na lang. Hindi, I suggest na mag-dig pa yung mga papatato kung ano yung mga meaning na tattoo nila. Kasi, eventually, mawawala yung uso eh. Magpasasawa sila sa tattoo nila. Trend lang ngayon, pero iba pa rin yung may kahulugan sa inyo yung design.
Kasi forever na kasi yan eh. Forever. Hindi yung, ay malungkot ako, papatato ako ng ganito ngayon. Kasi parang ano yun sir, yung mga makikita ko yung mga, may tropa kasi din ako napapag may mga bata, yung mga tattoo nila parang ba't tigi-isa ako? Tigi-isa. Hindi yung buong concept yung design. Oh, hindi buong concept. Tapos may nakita pa ako sir, ano masasabi mo doon? Mga 10, 11 years old, 12 years old, may neck tattoo na. Na-expose na. Neck tattoo pa eh. Eh ako nung first tattoo ko kila Mang Jan dun pa sana. Ito yung star dun sa Dakayan pa. Hindi ko pa pinapakita sa nanay ko. Hindi kasi ano eh. Meron ng pinasang batas sa Senado yan eh, pero hindi siya na-implement. Yun ang problema sa Pilipinas. Kasama yan ng batas para sa mga sa morgue. Katawan mo ng tao yan, kailangan ginagalaw mo yung katawan ng tao eh. So kailangan, alam mo yung dugo, alam mo yung proper niya na hygiene yan. So, ang wala sa atin yung regulation ng tattoo, hindi na i-implement. Meron ng batas yan, pero hindi na i-implement. Sa Pilipinas, merong mga lugar talaga na may mga ordinansya para sa tattoo, pero dito sa atin wala. Yun lang yung problema sa mga bata. Pwede ka na makakuha ng gamit sa Lazada, Shopee eh. Pwede mo siyang, yung barkada niya, nagtatatuan sila. Eh, minsan, may mga customer kaming nagpupunta, papasok sa trabaho yung bata. Over. Expose yung tattoo. Eh, wala kang magagawa. I-lecture namin yun, pero mahal magpatanggal. Mas mahirap kasi tanggalin yan. So bago ka pumunta sa artist na yan or paglaruan ng karayom na yan, isipin mo kinabukasan mo. Think before you ink talaga guys, kasi ako nag-ink before nag-think muna ako eh. Pero napag-isipan naman yung mga iba. Ngayon ang dami ng distraction sa social media pag nakakita sila ng uy, ang gandang tattoo yun, parang gusto ko yun. Tapos pag hindi na uso, parang ganun na ngayon sa trend na. Yun yung nakakainis nung hindi nyo lang alam nung ganitong time. May makakaano ako sir, yung ano dun sa parang video, may makakapila ko yung bata. Parang ano lang to 18 years old, 17 years old. Parang naka-full sleeve na siya, tapos may neck tag. Ang ano naman ng tatay. Uso na ngayon ang ano naman ng tatay nito ako bago ko pala paluhin. ang sarap mong alam mo yung ano sir, yung auto-cotong. Bilang isang tatay, kapag na pumapasok yung mga customer na bata pa, tinatanong namin kung underage sila. Binibigyan talaga namin ng bago sila mag-tattoo. Talagang bibigyan namin ng oras yan para mag-isip. Kung underage yan, hindi namin talaga lalagyan ng tattoo. Pero pag nag-aaral pa yan, pag gusto niyang i-expose yung tattoo, binibigyan namin ng point. Balang araw, papalaser mo yan, baka kailangan ng trabaho yan, or kailangan pumasok, lalo na yan sa PMA, kailangan nila yung matanggal yun. Bago ka pa sa serbisyo, tanggal yun. So, mahal. Ang dami namin yung tinatanggalan. Mga bata pa, gustong magtrabaho. Jollibee nga lang, Jollibee ka nga, sa fast food ka nga lang, magtatrabaho, papatanggal pa sa yung tattoo mo.
So, one of the requirements yun, pagpatanggal yung Oo, tattoo. yung sa Jollibee, sa mga Oo. restaurants. Sa mga restaurant, ano gano'n, mga security guard, bago mo gawin yun, bago, establish mo muna yung sarili mo na kaya mo nang buhayin yung sarili mo kung anong meron ka na trabaho. Kasi pag ano lang yung trabaho mo, pag ganun pa yung expose pa yung mga tattoo mo, mahihirapan mo maghanap ng trabaho. So, di naman, wala naman libre. Yun nga lang, kung gusto mong putulin mo, o kaya planchain mo na lang. Gusto mo na ano, paste skill. Paste skill. Hindi mo, magkakapit ka lang, kelods pa, o mukha pa yan. Pangit. Papangit pa yung balat mo. So, bago mo mag-tattoo, isipin mo muna, tattoo o papangit yung balat mo. Yun lang. Ano ba? So, next question na tayo, sir, ha? Next question na tayo sa mga tipid tips na ano. Tipid tips na tattoo. Budget mo. Budget meal. Ito, sir, ano to? Sa pagkakatanda mo, hindi, wag na to. Ito, paano mo hinahandle ang nakakairitang customer? Sabi nga nila, customer is always right, di ba? Pero sa akin, customer, nagkarapatan akong tukpukin yung ulo. Patigas Totoo. Kasi, ano yun eh, bakit hindi man lang sinabi ng artist na ganito, ganyan eh, di ba? Pag pangit yung tattoo mo, pag lalo na pag nagpatattoo ka ng pangalan ng boyfriend mo, girlfriend mo, may sumpa yan, promise. Papapa-cover up mo yan, papatanggal mo yan. Kaya bago namin tatuan ng pangalan ng isang tao, tinatanong talaga namin ng paulit-ulit. Hindi yung kung customer is always right. Kung nakikita namin mali yung gagawin namin, sinasuggest namin ng ibang design. Sinasuggest namin na mali yung facing ng tattoo niya, ililipat namin. Babalitarin namin yung design, dagdag kami ng kulay, parang ganun ang ginagawa namin. Hindi yung customer is always right. Sir, magiging ano ka nun, yung, di ba, artist ka, magiging mekaniko kapag ano, pag Boksyaning tattoo. yung pag magpapatato siya ng ano, anong gagawin ko dito sa cover na to? May mekaniko noon ko ng ganito. yun yung pinakamahirap eh, kasi cover up nga eh. So, magkakaroon ng scar yan pag magmalalim yung tattoo mo, magkakaroon ng scar yan. Hindi na matatanggal yung scar. Ang matatakpan lang natin is yung itsura ng design ng tattoo nila, pero yung scar na yan, yung humbok na yan, nandun na yan, for life na yan, humbok na yan. So mahirap yung pag may scar yung balat mo, mahalata kahit na malayo ka or what, mahalata mo talaga na may scar yung skin mo. Kahit lagyan pa natin ng, cover pa natin ng tattoo yan. Ano ba? Oh, alam nyo na ah. Ano pa, sir? Eto, magandang tanong to, guys, para sa inyo to, mga nyakmans. Pinaka-daring na part ng katawan na tinatuan mo, sir. Pinaka-daring na part. Pinaka-daring? Ano po ba? O pierce. Pierce? May pumunta sa amin dati eh, piercing eh, nipple niya ng babae. Wow! Nipple niya. Saka, sa lalaki naman, doon sa private part niya, nagpalagay siya ng hikaw doon sa private niya. Private part lang niya. Pero hindi ka naglalagay ng bulitas. Mas I suggest, mas maganda yung hikaw lang. Kasi kung ayaw mo na, tanggalin mo lang siya.
Yung bulitas kasi kailangan nasa loob yun eh. Kailangan ng tiba talaga. So, sa nipples, sa private part. Hams lang. Yun lang. Pag mga ganun, mga closed door naman yun. Closed door session naman yung mga ganun. Hindi naman kailangan makabukas yung pinto, makakasok yung closed door yung closed door. So, yun na. Lalaki at babae. Gustong-gusto ni Sir yung dalawa. Ikaw, yun, umiikot-ikot na naman. Uy. Growing tao. Ay, eto, sir. Sir, eto na. Kasi, ano na yung ano. That's brought to you by sir, favorite dut-dutan moments. Pinaka-paborito ko sa dot-dutan siguro, kahit may bikini or what, whatsoever. 2017 talaga, nung naging judge ako dyan. 2017, nung sila, 2018 yung judge ako. Nag-judge ako sa... Nung sila Jopel ba to, sir? Sila Jopel at saka sila Paula? 17, hindi ko maalala eh. Oo, ata. 17 saka 18. Bakit naman yan, sir? Syempre, lahat ng tao, lahat ng artist, pag sinabi mong dutunan, mataas yan eh. So, dati nag-exhibit ka lang eh, doon ka lang, participate ka lang, on the spot ka lang. Ang makaupo ka lang doon sa artist, ibang artist, mga lulo nating artist doon sa judging area. Iba na yun, panalo ka na doon. Makakasama mo international artist din, makakaupo mo dun sa international upuan, mga international judging area. So 2017 to 2018, yun yung pinaka-goal ko eh dati. Mag-judge ka, judge mo yung mga magagaling. Saan ka pa? May mas magaling ka na talaga. Wala na, sir, ikaw na talaga. Kaya nga ikaw yung in-interview ko dito eh. Yun na. Kaya nga ikaw yung in-interview. Kaya nga nag-podcast tayo dito dahil ano eh. Ay sir, yung ano. Kita man, pakita man ka naman yun. Pag-usapan natin yung ano sir, yung sila Ninong Chicken. Paano nakita ko kasi Chicken kaya Kitty. Sila Ninong Chicken, Ng recipe. ng recipe, local recipe, sila siyempre Chicken. lahat yan, dutan lahat yan, di ba sir? Tsaka tribal ata. Hindi ko alam. Hindi, Yan. ano yan eh, naging model ko yan si Kitty, saka si Rabbit. Rabbit saka Chicken, pangalan ni Ninong. Chicken dati. Chicken. Chicken, Shout out, Rabbit, Nomi. Kitty. Si Kitty ngayon, DJ siya ng isang bar. Si Rabbit naman, band member siya, drummer siya ng Arcadia. Tutugtog sila sa dutulan ngayon. Arcadia. Si Dino Chicken naman, may clothing line siya na recipe. So, naging success na naman yung recipe nila nung COVID. Naging hit yun eh, yung COVID. So, mga success yung mga model ko yun. Natatawan ko rin sila. Mga kaibigan natin sila. Mga humble yun, mga humble na tao yun. Kahit na ganun sila. Ganun sila kataas, humble pa rin sila ngayon. Hanggang ngayon, kakilala ko pa rin. Yung pag-ugaling nila, ganun pa rin. Yung respeto nila, ganun pa rin. So, kahit mataas na yung narating nila, ganun pa rin sila. Oh, shout out
Ninong Chicken ng local recipe, sila Si Rabbit ng Arcadia. si Kuya Rabbit ng Arcadia, sila Tattooed Kitty ba yung Tattooed Kitty, Tattooed Kitty, DJ na po si kasi nandito na ko po sila DJ, dito no, dito sa dito. shop no. Ay, sina Rabbit tsaka Rabbit kaya at saka Tattooed Kitty pala. Ako yung nagturo sa kanila. Ako naging mentor nila sa pagtatato. OG talaga. Pinuwi ko dito para magtato. Noon, dati, nagmanmanat sila dati ko. Sinuruan ko siya. Dami nilang artist na nilapitan dati para mapaturo. Pero pinagtatawanan lang sila. Bakit daw sila magtatato? Model lang sila. Ngayon, marunong na sila magtato. Tinanggap ko sila. Yun yung papasalamat nila sa akin. Nakita ko kasi nakikita ko yung nila, Kitty, parang friends of friends din nila yung mga sila yung mga frustrated. Basta marami silang doon, nakikita ko sila. Oo, mga MC, yung mga MC ng mga blitz. Marami din. Yun sila. Kasi taga Ilocos nga pala taga dito nga pala si Tattooed Kitty. Hindi, taga Tarlac. Ay, Tarlac. Ilocana. Si Rabbit, Pangasinan. Pangasinan. Nag-aaral sa mga taga-North. Taga-North yan. Taga-North. Marunong sila mag-Ilocano pero matitigas sa Ilocano yun. Nag-uusap ko. Ajay na. Ating. Ay, may sila na yung iba yung... Matigas yung Ilocano. Yung dialect nila, no? Sir, no? Iba yung dialect nila. Lalo na si Kitty matigas pag nag-Ilocano. Naalala mo pa ba kung nakailang ka sir? Naalala mo pa ba kung nakailang apprentice ka na? Piling-pili lang apprentice ko eh. Kasi lahat pag pwede maging artist. Pahawakan mo lang ng kung yan, brush or tattoo machine, artist na eh. Pero sa akin, tinignan ko yung ugali talaga. Kung pwedeng maging, kasi maraming lumalaki yung ulo eh. Hindi ko pag napapansin ko parang matigas yung ulo mo or may attitude ka, hindi kita tuturuan. So, piling-pili lang. Tulad ni Jerome ngayon, wow! 5 years bago humawak ng makina yan. Sa painting muna yan. Nag-focus muna sa work yan, sa pagtatuto yan. Dati nga, mag-drawing nga, stick man ang drawing yan, nanginginig pa. Siya nagtato sa akin na ito. 2017 nung sinabi mo, sir. Ito. Stickman, nanginginig pa. Pero, hindi, may binibenta siya. Nakita ko na art, maganda. Yung parang biomech. Mga work na yan. May mga nag-focus muna sa drawing, sa painting niya. Kasi yun yung foundation niya eh. Yung foundation, yung drawing sa painting. Tattoo, yung apprentice. Yung apprentice. Si Jerome. On your top of your head, sir, naka 5, 10, top of your Wala, head. piling-pili lang, pinaka-apprentice ko lang talaga si Jerome. Isa lang. Ay, dalawa. isa lang. Siya, dalawa. Si Jan, kapatid ko. Siya eh. Construction worker din dati eh. So, kinuha ko yung shop. Alala ko nung pupunta kami sa Pagudpud eh, para mag-henna, dyan. Hindi siya marunong mag-drawing. Kaya mo lang siya mag-drawing, pangyak-yak na kaya mag-drawing. Pero ngayon, sa henna natuto yan eh. So hanggang ngayon, meron na siyang tattoo shop. So, 2-4, ano yan? 2-4... Hindi, 46 sabi. 46 ab, shout out 46 ab.
Yun yung pangalan ng tattoo shop niya. Para dati kinupok siya dito eh, ilang taon, pero kailangan ko lang siya maging separate siya para matuto. Karoon ng run the business. Para ma-diskartehan niya rin yung struggle, ma-feel niya rin yung mga struggles. Ma-feel niya yung mga struggles, kung paano magbayad ng bills. Pero ang sakit na nung sa dapain, ang sakit. Ang lalim ng naman dyan, pero ang tagal namin parang samahan namin doon. Speaking of dapayan, lahat doon mga tambay, alam mo yung mga biyangot, mga pakilamerong, mga tambay, sila natuto lang, pero hindi ko naging apprentice yun. Babanggitin ko ba? Mga tambay ko nun, mga pakilamero lang, pero hindi ko sila naging apprentice. Talagang apprentice ko lang si Jerome lang talaga. Yung mga tambay lang sila, pakilamero lang. Siguro self-studying din sila. Uso na ngayon YouTube dati eh. Sa YouTube lang siguro. 2010, 2009. Oo, tambay mo. So hindi naman masyadong tinuruan. Ang tinutukan ko lang talaga si Jerome. Kasi nakita ko naman yung attitude niya. Kasi mahirap yung turo ka ng turo, tapos sakit din ang ulo niya. Ma-artist. Nagkaroon niya ako ng community, Colbert. Which was, Colbert. Ako yung may idea niyan. Para maturuan natin yung mga bago noon, mga artist. Community. Colbert, Ilocos Tattoo Art and Community. Nakita ko yun nun, sir. Ano kaya itong Colbert? Parang Colbert kasi community pala yun. Community. Community pala yun para sa mga Ngayon ang lakas na ng ang lakas. Sobrang lakas ng tattoo scene, guys, dito sa sa North. Promise. Sobrang lakas. Sobrang lakas, hindi ganito yung scene nun, pahirapan nun. Sobrang pahirapan. Ngayon lahat ng mga municipal Ilocos region, lahat na dito sa Ilocos region kada meron ng tattoo artist, hindi lang isa kada maraming mga super undergrounds. naglabasan mga underground ng COVID eh. Kasi wala kang makapasukang trabaho doon. Yung COVID wala kang mapagpirahan. Ang pinakamabilis is tattoo talaga. So daming nag-jump sa artist, nag-jump from visual artist, musician, from tambay, naging tattoo artist na. Lahat ng mga tambay sa mga tattoo shop, mga tattoo artist na, mga budel, mga collector. Imbes na tatutuan mo ni mga collector, sila na nagtatato eh. So wala na, dumami yung artist, pero ang problema yun sa customer, gawa ng customer, pababaan sa presyo, yung problema. Ang ganda ng scene pero parang yung too much, parang ganun ba yung parang supply marami pero demand maliit, parang gano'n. Dami ng supply daming supply, yun ang problema. Parang yung kanta ni yung siksikan na tayo, wala nang gusto dito, parang gano'n. Siksikan na tayo, wala yung mga social media nga eh, parang may mga vloggers na tattoo artist. Kumbaga yung sinabi mo na, sir, yung mga vloggers. Dati yung mga vloggers, hindi naman talaga interesting yung mga vloggers dati. Yung mga parang personal lang, yung sa vlog mo lang. Pero ang dami na nilang nag-vlog nung lahat naman ng COVID eh. Lahat naman, sir, ng COVID eh. Nagkaroon ng vlogger na bastos eh, kasi hindi naman lahat kasi ng tao parehas yung pag-iisip. Concept. Hindi pa
Hindi parehas ng breeding, hindi lahat Yung concept niya, yung content niya. yung content. Minsan nakakababa ng tingin sa mga artist. Parang mga Exploitation. slums kayo. Mga slums kayo. May bayad yun. Maniwala ka doon, may bayad yung tinatawag nila. For content lang yun. Yung parang yung hindi. Yung Russian na vlogger na di ba alam sa'yo? Marami din sa Pilipinas eh. Marami na. Pero speaking on the topic kanina, anong mas gusto mong scene, sir? Yung scene ba noon na pahirapan pero o ngayon? Basta scene noon o scene ngayon? Ng tattoo scene dito. Parang art yan eh. Parang bumabalik tayo sa root. Dati kasi parang may respeto yung artist sa pagiging apprentice kasi kailangan pahirapan eh bago ka makapasok sa art na yan eh. So kailangan pumunta lang siya, pag-apprentice ka, maglinis ka, parang ganoon dati. Pero ngayon, dali-dali lang kumuha ng gamit. Sa YouTube ka lang, Lazada lang, knowledge mo sa YouTube, ang mga gamit mo sa Lazada, Shopee, dyan na yan. Parang mas maganda sa akin yung dati. Parang golden age, kumbaga namin yung sinatawag namin. Andun yung respeto sa amin. Core memories. Memories, andun na yun. Mas maganda. Kumbaga, pinaka-fundamental o pinaka-basic yun, pero andun na lahat-lahat. Ngayon, wala na, kanya-kanya na lang. Kayo mga spoiled kasi kayo. Spoiled kasi kayo, mga pinapakain na lang sa inyo lahat, pinapakain na lang sa inyo lahat, hindi nyo, tapos kung yung mga gawa nyo, pinos nyo, ang daming likes, Ay, wala, awayin ganyan, awayin parang ikaw na yung awayin ganyan pag nagsalita. Hindi yung sir, sa mga bago, yung mga pag ikaw na yung pinakamaraming likes at pag parang entitled ka na, parang entitled ka na pag parang entitled ka na sa mga bagong artist yun kaya pinili sa akin apprentice. So ang answer mo, sir, ay noon. Kasi medyo kasi noon may mga breeding kasi may mga breed dati, hindi pa sinto-sinto ang mga mga taong 90s eh. Mga taong 90s yung mga mga OG natin eh, mga lolo natin, mga lolo. Kasi yung mga bata kasi kung naliligaw na sila kung sino-sino na yung mga inaano nila, yung mga tinitingala nila, yung mga wala pa lang breed, yung mga sabi nga ni Pulbot, kung lalang si Pulbot, parang nawawala na yung essence ng pagiging artist. Kasi nga dati, kailangan paghirapan mo yun. I-respeto mo yung mga nauna. Kasi yung mga nauna sila yung sumugal eh. Wala tayo dito kung walang sumugal eh. Walang naghihirap. Kumbaga kami nagtanim. Kumakain na lang kayo. Ganun yun. Kami nagtanim, kami nag-araro, lahat-lahat. Kung sunod na lang sa inyo, magagalit pa kayo sa amin. Yun na yung nangyayari ngayon. Nakikita namin mga oldies, mga OG, mga tito, lulo. May mga kasi sila parang by the books kasi, parang kasi yung by the books eh, parang ang ganda tignan, parang ang classy ba, parang ang class, may class, kung alam niyo yung sinasabi ko may class ang mga nila, hindi sila magaspang yung mga ugali nila, yung hindi yung ang laki lang ng mga likes nyo. May comment ka lang na hindi maganda, babashing ka na. Awayin. Pero
Yun lang. Know your roots, guys. Yes, Know your roots. Kasi they paved way. They paved way kung asan ka man ngayon. Asan ka man ngayon. Kung kakakuha mo lang ng parcel mo kanina sa Shopee, yung ink mo. Pag-amin mo konta to, yun lang. Kung kakakuha mo lang kanina, mag-ano ka. Kung Mahirapan dati eh. Kailangan pa akong luwas ng mahihirap para nakakuha ng gamit. kayo ano na. Easy Wala, lang. ano Kapatid mo lang. Add to cart mo lang, order mo lang. Add to cart mo lang, tattoo artist na kayo. So, i-respect nyo lang yung mga nauna, yun lang guys. At nakailang oras na tayo. 56. 56 minutes. Ano ba? Ito, sir. Sinong mas sa ilang taong ang agwat yun ni Mang Larry? Ay, nakalimutan nila mga. Yung mga lari, sila meron na una eh. Oo, yung mga super OG. Super OG yun. Sila yung unang batch ng Piltag, mga batch ng Piltag. Batch 7 ako eh. So, ngayon nasa 13 na yung batch. So, 7, 13. Hindi na 13, nasa mataas na ngayon eh. Pero kami yung mga una batch 7. Batch 7? Sino ba yung batch ko sa batch 7? Uy, lucky yun na parang sa 7. Lucky number 7. Parang lucky number 7. Ayun yung golden era. Lucky 7. Dahil pag mga meeting namin sa Piltag, luwas ako ng Maynila dati. Yun yung mga Local golden artist. age namin. Batch 7. Sina John Tat, sina Jaime Tuod. Dami-dami ng mga artist na magagaling. Si Batas. Hindi. Mas bata si Batas bago pumasok. Nung nagtato si Batas, ano na yun. Anong taon na yun. Pero hindi naman siya naging click sa tattoo eh. Akala ko siya si akala ko siya si Jaime Tud. Hindi, Yung si POV ko ng Sera, akala ko siya si Jaime Tud, iba pala. Ito yun, iba pala yun. So, ang daming pumasok din sa pag-MC. Sina Nerd Skill. Kung alam na chok yun, si Nerd Skill. O yung kumanta yung walang magagawa, may kanto siya. Daming local artist. Lagyan ko rin ng tattoo si Nerd Skill. Nakabili WhatsApp. What's up? Nerd Skill. Nerd Skill. Parang yung logo niyan, parang yung si Timmy Turner. Parang bata yun. Yung bata, yung nakikita ko yung Nerd Skill. Si Nerd Skill. Mas maganda nun kasi nga ganun nga, pag nakikita kami sa kompi, katuwaan lang. Ngayon, pataasan ng ihi. Nakakaihirita. Kaya nga nandun kayo lahat. Ang daming sa kompi na talaga. Kasi yan lang dapat, pero nawawala na yun eh. Kumbaga, andun ka para magipagdigmaan lang. Wala na yung mga pagkirap. Dati excited ako pumunta sa mga kompi kasi makikita mo si ganito, makikita mo ng personalidad niya, makakasabayan mo ng tattoo yung mga galing mag-tattoo noon. Makakalaban mo, makakasabayan mo. Ngayon, hindi na. Yung matalo mo lang minsan, kahit minsan lang, alam mo magaling dati na artist. Itong tunga ka nun. Ngayon, wala na. Dami-dami ng pangalan na lumalabas na hindi mo na kilala. Halos hindi mo natin kilala. Meron mang iba na artist dyan, pero ano sila eh, mahambog din. Pero marami ding hambog. Hambog. May humble, pero may hambog. Hambog. Hambog artist. Sabi na guys, sana may natutunan kayo. Respect the OGs, know your roots. Ano pa?
yung mga hambog. Hambog. Yung mga OGs. Pag-usapan natin yung mga, bago natin i-cut sir, pag-usapan natin yung tropa natin. Saan ba nagmula ang Sandadang Minero? Saan ba nagmula? Kasi inano lang ako ni JC na si JC. Saan ba nagmula talaga? Kasi pag naririnig ko yung Sandadang Minero, ang naano ko lang yung So God bless you. Sandadang Minero. Mga tropang tambay yan eh. Leader niya, leader dati si JC yan. Sandadang Minero, sabi sa akin, lagyan natin ng wala bang libreng tattoo dyan? O sige, pigyan ko kayo. O sige, ako yung gagawa. Ano bang lalagyan natin? Sandadang Minero. So lahat na kayo tropa-tropa. Lagyan nyo ng marka. Kumbaga marka ng grupo yun, Sandadang Minero. So ano ba yung Sandadang Minero? Sabi ko, ano ba yung Minero yan? Hanggang ngayon wala pa rin akong kasagutan dyan. Wala pang nahukay. Maganda naman Sandadang Minero. Doon nagkaroon ako ng idea na lahat ng loyal, parang Sandadang Minero noon, parang loyal na tambay na grupo. Parang community na rin, no, sir, no? Maliit na community, parang gano'n, no? Oo, lahat ng mga tambay may community, may gano'n. Mga loyal sa shop. Pero ngayon, wala na, may mga pamilya na kaya nawala yung mga tambay. Pero nakakatuwa kasi makikita mo yung dating tambay, naging seryoso na sa buhay. Ganun, mga Sandadang Minero, tambay de Loco, Yun, dun ang laki ng influence ko sa kanila guys kasi dun kami nagkaka-connect nila sir, sila JC dun sa Sandadang Minero dun. Ang laki ko talagang influence sila lalo na sa mga music, sa mga taste, sa mga tattoo, sila lahat ng mga hilig ba, yung mga hilig. Mga lifestyle. Mga lifestyle kasi parang ang cool na. Nag-skate pa eh, may mga skate. Yung mga skate pa, skate. Pagtatapos ng mag-skate, magtatambay sila dito. Ito. Walang mapuntahan mga estudyante. Tsaka yung ano pa sir, nung yung mga banda-banda kasi gagawin yung mga sa studio, ano kami, ay, ganito pala ang studio ako, ganito pala may, doon na ako tuniting, okay, tapos Aberia things. Alam mo So yun, kwento ng namin ni Sir Sandadang Minero. Sana nag-enjoy kayo at may napulot kayo sa The Norteños Life and Style Podcast sa kauna-unang episode kasama si Senyor, The Maestro, The OG. Bago sir nating i-close, may ipa-plug ka ba o upcoming yung mga ano? Wala na, siguro ma-plug. Pasok kayo sa shop. Ano lang, pag gusto niya ng safe, nagpa-variety na magagaling na artist. Punta lang kayo dito sa Plato de Loco pa. Madali rin makausap yung artist tungkol sa presyo, gusto nyo ng mura. Pero hindi kayo mapapamura sa mura ng bibigay namin sa inyo. Ang shop namin, nalapit lang dito sa Igor. Tattoo at saka piercing. Pwede kayo. Sa mga artist, kung gusto nyo mapaturo sa akin ng proper ng tattooing, pwede rin pumunta kayo. Mag-join kayo sa Colbert. Kung ayaw yung pumasok sa Philtab, mag-Colbert kayo. Yun lang. Colbert, kasi Ilocano tayo eh, Colbert. Trademark natin mga Ilocano yung Colbert sa pera. So yun guys, supportahan nyo ang aming merch, Norteños, at maglalagay tayo ng mga merch dito. Dito sa sa Tattoo de Loco. At ano pa ba? Basta mga merchandise.
Tattoo supply, everything. Meron din. Mga tattoo. Basta dito ko na, if you know, you know. Peace. Peace.